Update sa sitwasyon at assistance ng pamahalaan hinggil naman sa magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar, ating pag-usapan kasama si Regional Director Joel Aristain ng Office of Civil Defense Region 8. RD Joel, magandang tanghali po sa iyo. Magandang tanghali po, Yusek Barge and Sir Joshua. At magandang tanghali din po sa inyong lahat ng tagapakinig at sa mga manonood po. Okay, Salamat po ng marami sa pag-imbita po sa akin. You're welcome po, sir. Isang araw matapos po ang higit magnitude 6 na lindol na tumama po sa Eastern Samar kahapon, ano na po ang pinakahuling sitwasyon sa mga apektadong lugar po sa ngayon? May naitala na po bang pinsala o mga nasugatan? Sa damages po, meron pong mga naitala po, may mga reported. Pero very minor lang like masonry cracks, may mga dati ng cracks na medyo lumaki daw po ng konti. At yun lang po sa mga kabahayan at sa mga buildings na hindi naman life-threatening or matatawag po nating totally damaged po. No? Sa iba't iba po mga barangay po yan around Eastern Samar, especially po dyan po sa San Julian, bayan po yan ng lalawigan ng Eastern Samar. Okay. Nakausap na rin po natin si Governor po kagabi at under assessment pero sabi niya mukhang minor din. Meron po tayong mga reported na meron pong mga daanan din na may mga cracks. But when we asked DPWH, wala naman ding damages na would render it impossible. Okay. So lahat naman po possible. And in fact, ang San Julian, kung saan po ang epicentro po ng earthquake kahapon, is ready to close out na po yung kanilang report for the earthquake. At dahil bagamat meron pong naitalang mga aftershocks pa, wala na po silang naramdaman simula po nung yung mas malakas na lindol po kahapon. Okay. RD, linawin na natin, despite dun sa nabanggit mo na hindi naman major yung mga pinsala at hindi naman life-threatening, safe na pong bumalik yung ating mga kababayan sa mga infrastruktura, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga tahanan, kahit magkaroon man na kung wag naman sana ng mga aftershocks. Tama naman po kayo, sir, kasi safe naman po karamihan. Pero minsan may mga hindi po natin maiwasan, may mga LGUs po na gusto rin makasiguro o yung mga building owners na mas gusto makasiguro na safe po kanilang buildings. Hindi naman po natin sila mapipigilan na mag-call pa po ng suspension ng kanilang work. No? At mabuti po rin ngayon, summer vacation, wala rin pong klase ang karamihan po ng mga ating mga paaralan. RD Joel, paano po ba tinutugunan ng pamahalaan ng agarang pangangailangan po ng mga residente? At ano ang assistance na naibahagi na po sa mga apektadong lugar? Unang-una po, maganda po nito dahil din sa system po ng ating from the National Disaster Risk Reduction Management Council down to the mga barangays po natin, yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Committees. May mga communities po tayo na-empower na natin, na-capacitate na po natin. In fact, inikutan po natin ng lahat ng mga probinsya po. Ito lang mga simula po ng Pebrero hanggang March. At nakausap po natin ating mga local DRMOs. On the level of the LGUs, pati na po sa barangay. Nakita natin maganda po at in fairness, and we applaud them, we congratulate them na agaran din po silang tumugon sa ating pong mga tawag. Kung meron po sila pangangailangan, tayo po itutugon din. Pero on their level, they were able already to help themselves, no? Which is very, very good that nakikita po natin that DRRM programs are really working down to the barangays. Okay. Bagaman, ano nga po, no? Ito pong lindol, hindi tayo sanay dyan dito sa Region 8 Hindi po tayo sanay ng lindol. Masanay tayo sa bagyo at saka sa shear line, sa ulan. Pero ganun pa rin kaagap at tumugon pagdating po sa mga ganitong hazards ang ating mga local government units. Okay. RD, para mapanatag yung loob ng ating mga kababayan, pakipaliwanag po, paano po ba yung proseso ng OCD pagdating po sa damage assessment at validation doon sa mga komunidad na apektuhan ng lindol?
Like, how long does it take po para mo masiguro na isang infrastruktura ay ligtas ng balikan at para po matiyak na hindi na ito magdudulot pa ng mas malalang pinsala? Opo. Sa ating pong framework ng ating DRRM, no? Kaya the reason why we capacitate our local government units through their local disaster risk reduction management officers, no? We capacitated them to be able to assess their communities. And as a matter of fact, pati rin po mga LGUs, they even go down to the barangays to help them know how to assess their infrastructure, including private residents or residences. Kaya po yan, pagka marami po tayo na natanggap po na reported ng mga cracks. But those cracks, yun po yung mga pwede na pong matugunan ng ating mga local government units o mga barangays. Pwede po silang tumulong, pwede silang makatulong sa kanilang mga residente. Yung mga infrastructure ng ating mga public offices, yan, the local government units can also use their funds to help fix or repair their damages. At dito naman po sa atin, dito sa ating region, nag-aantay din tayo ng tulong nila, hingi nila ng tulong kasi tayo we're just ready. In fact, we even capacitate the neighboring towns. Kung sino yung mga hindi tinamaan, tinatawagan po natin yan. Pati yung mga agencies, tinatawagan natin yan. We are looking at the neighboring towns, kung sino yung mga hindi tinatamaan. Baka ready sila, ready with their manpower, ready with their equipment, and all their resources to help out. Is that hindi naman tayo tipo bang yun nasaktan lang tayong konti, hingan tayong tulong, ano? Pero hindi, we capacitated our own LGUs to help themselves and to help their own barangays and their communities. Kaya doon po, idan po ang laki ng kahalagahan ng preparedness. Capacitating them. Pangalawa po, yung ating pong mga earthquake drills. We don't take anything for granted. Kahit pa sabihin natin na, wala, mukhang, iba kasi isipin nila, walang fault dito. O di, ang tendency nun is to be complacent. What we don't want na. We still urge everybody to keep on doing the earthquake drills. The reason why we have our quarterly earthquake drills, and we encourage everybody to join at to capacitate the communities and then join them to have their drills. We don't take anything for granted. We capacitate still. And we prepare. Okay. RD Joel, mensahe niyo na lang po sa mga residente ng Eastern Samar at karatig na lalawigan tungkol po sa preparedness at mga dapat gawin matapos ang lindol. At nabanggit niyo nga po, di ba, na may mga aftershocks po tayo, lalo na po yung mga kasunod po mga pagyanig. Yes, ma'am. Thank you very much po. Unang-una, nagpapasalamat ako, talagang grabing time-team kong dasal at pasasalamat kagabi. At nung ako po ay binalitaan na may zero casualty tayo, no? Meaning pati injuries, wala po tayo na naitalang injuries, no? Or injured. Ang damages pero not minor. Diyan po ang matindi po ang aming pong pagpapaalala na magpe-prepare. Titingnan natin dapat lagi po ang surroundings natin, kung nasaan tayo, kung saan tayo pupunta. Kung makikita po ninyo, yung kahit ay mga CCTV footages, alam nila kung saan sila lalabas. Kahit na maliit lang po na bahay, malaking bagay. At least alam nila kung saan sila pupunta para maisalba nila ang sarili nila. Ano. Yan, makikita po ninyo, may mga ganyan na alam nila kung anong gagawin. So, yun lang, minsan lang nakakalimutan lang duck cover and hold. Pero at least safe naman silang nakapunta. And isa pa pong lagi po pinapaalalahanan po ng ating mga administrator po ng Office of Civil Defense. No? We also follow our building codes. Pati yung ating pong mga pagpapagawa po ng mga struktura natin, siyempre ayusin po natin na huwag sana natin shortcut
ang mga pagpapagawa po ng lalo na ng ating tahanan, no? Kasi diyan po tayo matutulog. Paano kaya kung binaliwala natin ang struktura po ng ating tahanan at tutulugan natin? Baka mas mapinsala po sa atin yan kung ganun. So buti po yung maniguro tayo, prepare tayo, susundin natin po ang batas, ang polisiya sa pagpapagawa ng mga infrastruktura at tayo po'y lalahok sa mga earthquake drills. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Joel Eresteng ng Office of Civil Defense, Region 8.